Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, Poco C71. Sulit bang i-purchase ngayong year-end 2025? Lalo-lalo na sila lang siya. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, na-review, unbox, and game test na natin itong Poco C71. And this time, tatalakayin natin ulit siya since year-end sale na mga J-Vlog at sobrang mura rin itong Poco C71. Ito, nalimutan na rin natin ito isama sa mga napakamurang smartphone na pwede natin ma-purchase ngayon 2025. And this time nga, tatalakayin natin, sulit nga ba overall itong Poco C71? Ano nga muna ba yung SRP niya? So, ang presyo niya, 3GB64 is usually 3,499. Tapos, yung 4GB 128 is 4,299. Ito ang magandang balita. Yung Poco C71, pwede nyo makuha ng 2,000 pesos plus yan. So, usually 2,500, 2,700. Yung 3GB, 64GB. Sobrang mura. Kasama na yan yung ating special voucher. Dito nyo lang bibili yung murang Poco C71 dito sa ating View Products. Pag clinic nyo or dito kayo bumili sa ating View Products, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo up to 1,000 pesos of additional discount bukod doon sa shop discount na pwede nyo makuha. Again, dyan lang yan makukuha sa mga official store. Dito lang yan mga ka-J-Vlog sa ating View Products. Kaya dito lang kayo bibili ng Poco C71 sa ating View Products. And yung 4GB 128, possible price pwede nyo makuha ng 3,000 pesos. Kaya napakamura na itong smartphone na to at marami nagkaka-interest dito sa Poco C71. So yun nga, nag-game test na rin natin to. And surprisingly, hindi mabagal yung chipset na itong device na to. So yung chipset niya is chipset din ng Tecnospark Go 2, Infinix Smart 10, Realme, ano ba yun? Realme C71, yung mga yan mga ka-J-Vlog. Unisoc 7250 is a reasonable chipset, lalo na sa ganitong mga price tag. Hindi po mabagal na chipset yan, real talk yan. Okay na okay rin yan for modern games like ML, COD, Honor of Kings. Kayang-kayang i-handle niyang Poco C71 mga ka-J-Vlog. Kahit na naka 3GB64 tayo, pero again, for the 64GB, since mababa lang yan, very limited lang ang ating malalagay ng mga games. Siguro, isa lang or dalawa na mga MOBA games pwede. Pero yun nga, I suggest go for the 128 kung makuha nyo lang ng 3,000 pesos. Sulit na sulit yung 128GB of internal storage. Marami na rin kayo kahit pa paano malalagay ng mga games dyan. So, yun nga, yung chipset niya, surprisingly, it can handle din naman Genshin. Na-try ko na yan sa Infinix Smart 10. Pero again, I think depende na rin sa RAM. Dito kasi sa Poco C71, hindi ko na siya siguro naalalang na-try. Yung Genshin Impact, usually na-try ko lang dito Honor of Kings, COD, and Mobile Legends. Pero again, 7250, even sa mga basic tasks, mga nag-scroll ka na sa social media, hindi po mabagal yung smartphone na yan at okay na okay pong gamitin yan mga ka-J-Vlog. Usapang camera naman tayo. Overall, mataas naman yung specifications ng main camera niya. 32 megapixel and an 8 megapixel front-facing camera. Pero ito, real talking ko lang kayo when it comes sa camera. Don't expect too much pag sinabi nyo 32 megapixel tapos yung iba is 13 megapixel. Sabihin nyo mas maganda yung 32 megapixel. Dito kasi sa case ng Poco C71, napansin ko na medyo hindi tugma yung sinasabing 32 megapixel sa quality. Hindi ganoon siya kalinaw mga J-Vlog or hindi siya ganoon ka ganda yung quality. Kaya expect nyo for its price sa 2,000 to 3,000 pesos yung 32 megapixel na camera mismo na quality na mapoprovide ng Poco C71, okay na yan for its price. Pero comparing sa mga ibang smartphone brands, mas nafe-feel ko yung camera quality ng mga ibang brands, especially the Oppo A3X. Yung Oppo A3X is 8 megapixel lang, ito is 32 megapixel, pero malayo agad nila when it comes sa camera performance. In fairness sa battery naman ng Poco C71, mataas din naman, 5,200 mAh na removable battery with 18 watt fast charging. So yun nga, again, parang ngayon is bumababa ni 5K mAh sa mga smartphones ngayon. Pero for its price na 2 to 3,000 pesos, yung 5,000 mAh is malaki yan talaga. And yan naman na rin ang nakikita natin na minimum at least 5,000 mAh sa mga smartphones today, especially yung mga Androids. And biruin mo 2,000 to 3,000 pesos
nakapag-offer din ng malaking battery capacity, definitely napakasulit yan. Maganda rin siyang i-recommend tulad na lang ng mga iba naghanap ng secondary smartphone. Ito very affordable, yung iba gagamitin sa trabaho. Ito na rin ang isang choice nyo, yung Poco C71 para rin makatipid kayo, especially sa mga motor taxi riders natin gagamitin as a navigating tool yung smartphone. Pwede pong i-offer sa inyo ang Poco C71 dahil makunat po yung battery niya, talagang magagamit nyo pang work yan. 18 watt fast charging rate yung terno niya, and for its price, reasonable pa rin naman ang 18 watts. For me, hindi na okay ang 15 watts going 2026. I think wala naman na gano'ng lumalabas ngayon ng 15 watts fast charging rate kasi itong Poco C71, mid 2025 po ito yung lumabas. Pero so far, so good naman yung performance ng 18 watt fast charging rate for a 5,200 mAh. Siguro mga 1 hour to 30 minutes kaya niyang i-full charge yung 5,200 mAh battery capacity. When it comes sa design, ang counterpart ng Poco C71 is the Xiaomi Redmi A5. Again, wala pong ganong pinagkaibang Redmi A5 at ang Poco C71. Super duper identical naman sila mga ka-J-Vlog. Kaya alin man doon sa dalawang smartphone na ito bibili nyo, pareho lang naman din sila nagsishare ng operating system. Pero yun nga, in terms of design, minimalist at kumbaga very plain lang naman yung design na itong smartphone na ito. Walang mga ganong gradient, walang, alam mo yun, kumbaga for aesthetic, for me, mas better pa rin yung offer ng mga ibang brands. And again, yung mga iba naman is wala namang pakirin sa design. Ang main of focus nila kung ano yung internal, di ba? Again, depende. Again, tulad ng sinasabi ko sa ibang video ko, iba-iba naman ang preference or taste sa mga consumers, di ba? Pero dito sa Poco C71, napakaganda ng display. Iruin mo yung display na ito, nagdakkel. Ang laki, 6.88 inches mga ka-J-Vlog. Pahaba siya ang aspect ratio nito, and notch display. So, hindi na ako magreklamo sa notch nan dahil ganyan lang naman ng... Pero ito kasi malupit. Napakamura, 2 to 3,000 pesos, pero nakapag-offer ng 120 Hz screen refresh rate. So, okay na okay yan. For smoother animation, yung 120 Hz screen refresh rate na mo offer ng Poco C71. And HD Plus 720p is okay rin yan for its price. So, unang may enjoy nyo dito sa Poco C71 mga ka-J-Vlog is yung kanyang napakalaking display na perfect pag nanonood kayo, and of course pag naglalaro mas malaki yung space for gaming. So when it comes sa operating system niya, naka Android 15 na ito mga ka-J-Vlog, pero yun nga, when it comes sa protection din, and meron din naman siyang protection sa water, pero again, yung protection niya sa water is hindi yung mga rating na pwede malublob sa tubig. So, yun nga, pag splash resistant siya, so pwede siya matalsikan ng tubig. Pag kunyari, gagamitin siya sa navigating tool, umuulan, yan, okay na okay yung ganyan protection, pero hindi po recommended na masubmerge sa water itong mga ganitong malilit lang ang protection. So, again, mga pwede lang masummer sa water is yung mga meron protection na IP67, 68, and 69 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, grabe ang daming nagsisilabasan ngayon or nag-o-offer ng mga sobrang murang smartphone, at syempre yung mga consumers natin naguguluhan na. Kaya yun nga, nag-o-offer din tayo dito sa ating video ng product link ng Poco C71 para makatipid talaga yung mga consumers natin kasi sobrang layo ng prices sa mall. At ang maganda nga dito, pag bumili kayo sa ating view products, bukod doon sa shop discount na makukuha nyo, meron pa kayong additional voucher dito nga sa ating view products na makukuha nyo pang discount. Pero yun, ang pinaka-main question dyan, Lods, para sa'yo ba sulit ang Poco C71? The quick answer dyan is yes, napakasulit. Again, pag bibili kayo ng smartphone, always top priority nyo yung presyo. Kung yung presyo niya bagay ba sa specs, siguro hindi na ako magre-reklamo, nag-offer ng 2,500 to 3,000 pesos, tapos hindi mabagal yung chipset. So, pag sa mga 2 to 3,000 o 4,000 pesos, ang top priority nyo when looking for a smartphone, yung chipset kung babagay ba for its price. So, the Unisoc 7250, sobrang sulit niyan sa kanyang presyo na 2 to 3,000 pesos. Again, natutuwa nga ako sa mga smartphones ngayon na nakakapag-offer ng bagsak presyo. Compare mo naman ng 2020, 2021, yung mga presyo na 3,000, 4,000 pesos smartphone, paniguradong ibabato nyo sa sobrang bagal. Pero ngayon, napaka-snappy ng mga chipset nila for an entry-level smartphone at nakakapaglaro pa rin tayo kahit pa paano. Ito pa, another question, Load, 64GB, okay ba ba yan?
For me, for its price, yes, okay pa naman. Yung target consumer ng Poco C71 for its price na ganito, syempre yung mga consumers na nagtitipid or talagang very tight yung budget. Pero ito lang isasuggest ko sa inyo. Yung 128 na ito, wala pang 1,000 pesos ang kanilang price difference. Kaya kung gusto nyo maging sulit pa lalo ang inyong Poco C71 at gagamitin nyo talagang pang matagalan, maganda rin suggest sa inyo 120GB para kumbaga yung storage nito is pang future proof na. Kasi in reality, going 2026, even 2025 ngayon, ang pinaka-minimum na acceptable na pwede na natin magamit talaga, especially for gaming, is 128GB of internal storage. Ayun mga ka-J-Vlog, kung gusto nyo makakuha na sobrang mura na Poco C71, nandito yan sa ating view products. Ano pang hinihintay nyo? Definitely, isa tong smartphone na to sa pinakasulit na smartphone na lumabas ngayong 2025.